Cassandra Ong, patuloy na pagtatanong sa bisa ng sertipiko ng kapanganakan, pagtanggi sa pagdinig. Sa gitna ng patuloy na investigasyon sa illegal na POGO operations, muling nag-init ang usapin tungkol kay Cassandra Ong. Sa pagdinig ng Senado noong Setyembre 17, 2024, muling pinag-usapan ang bisa ng sertipiko ng kapanganakan ni Ong na nagdulot ng mga katanungan tungkol sa posibilidad ng pandaraya at pag-abuso ng sistema ng pagpaparehistro. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, may mga hindi pagkakapareho-pareho sa sertipiko ni Ong, tulad ng kawalan ng nakalistang address sa San Juan City at ang kawalan ng sertipiko ng kasal ng kanyang mga magulang. Dahil dito, nagduda si Estrada na ang sertipiko ay maaaring inilabas sa pamamagitan ng huli na pagpaparehistro na walang wastong batayan. Sumang-ayon sa Senator Risa Hontiveros sa mga alalahanin ni Estrada at nananawagan sa Philippine Statistics Authority na imbestigahan ang mga hindi regularidad. Samantala, patuloy na nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak sa kalusugan ng pagkakaisipan ni Ong na humantong sa kanyang pagtanggi na lumahok sa karagdagang mga pagdinig. Ayon sa kanyang abogado, si Ferdinand Topacio, mas gugustuhin ni Ong na makulong kaysa harapin ang karagdagang pampublikong kahihiyan. Ang legal team ni Ong ay nagtalo ng mga pagtatanong ng lehislatura ay nakasumbong sa kalikasan at nagdulot sa kanya ng makabuluhang trauma. Ang mga pagunlad na ito ay nagtataas ng mga alalahanin tungkol sa posibleng katiwalian sa loob ng mga sistema ng pagpaparehistro, ng kapanganakan at ang mga epekto ng mga pagtatanong sa lehislatura sa kagalingan ng pagkaisipan ng mga individual. Patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon at mga imposibleng mga kahinatnan nito sa investigasyon ng POGO at sa legal na tanawin sa Pilipinas. Narito pa nga ang ilan sa mga kaganapan sa pagdinig. Okay, Cassandra. What is your full name? Catherine Cassandra Lee Ong po. Ilan taon ka na ngayon? 24 years old po. Birthday? May 23, 2000 po. Ano pangalan magulang mo? Ang mom ko is Lee Xia-ing. Ang dad ko naman, I think is Richard. Hindi ko You po, think? hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Yung nanay mo? Lee Xia-ing. Lee Xia-ing. Ong Ying. L-I-X-I-A-Y-I-N-G. Okay, saan ka pinanganak? Sa San Juan, Manila po. Ha? San Juan, Manila po. San Juan, Opo. Metro Manila. Opo. Kailan? Kababayan pala kita. Kailan kayo tumira sa San Juan? I think since until 2, 3 years old, hindi ko po maaalala. 2001. Since nung doon ako pinanganak, I think po. Tapos, lumipat kami sa Binondo. Saan ka nakatira ngayon? Ngayon po, doon sa bahay sa Porac po, bago ako umalis. Sino kasama sa bahay mo? Si Ninong po. Yung sa bahay sa San Juan, may naalala Sa ka? San Juan po. Ha? Saan pong bahay? Sa San Juan po, Oo, Mr. Chair. may naalala ka pa? Bahay mo sa San Juan? Hindi mo alam kung saan ka pinanganak doon? Paano ka pinanganak? Hindi mo Hindi alam ko kung po paano alam. ka pinanganak? Ibig sabihin sa ospital ba, sa home birth ba, sa komadrona? Sa Madrona, tapos dinala po So hindi sa ospital. Yun ang Tapos tinatanong. dinala po sa Gusto kong ospital, tanungin. Mr. Chair. Hindi ka sa ospital pinanganak. Hindi po, pero dinala po sa ospital. Ano ospital? Wait lang po. I-confirm po ulit yung address ng ospital. Kasi ilan lang yung ospital namin sa San Juan eh. Chinese Gen po, Mr. Chair. Ang layo naman nun.
From San Juan, dinala ka ba sa Chinese General? Ng nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi base sa Miss Cassie, alam ko first time mong humarap sa committee namin kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Opo. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo, kailangan mo ng 2-3 araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin yon. First time niyo sumagot sa amin. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi katatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. Alright. Yes, Okay. Presidente. Thank you. Thank you, Madam Chair. Base sa record ng birth certificate mo, pinanganak ka nga sa San Juan. Ito. At kasalukuyan mayor ako nun. No San Juan. Alright. Pinanganak ka through hilot by a certain Rosario Mendez. Alright. Nakalagay dito sa dito sa certificate of live birth mo. At ang address na nakalagay ay 347 P. Mendoza Street, San Juan. Okay. Alam mo, matagal akong nilagusam na taon eh. Naalala mo anong barangay itong P. Mendoza Street? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Inusisa at pinagtanong ng aking mga staff sa mismong barangay at sa mga residente na kinasasakupan nung sinasabi mong address na 347 P. Mendoza. Yun ay nasa barangay Ermitanyo. Kung may ganong address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number, house number maski noon pa. Ngayon kasi, naging 2 digits na lang yung house number pero ginagamit pa rin ng mga residente ang lumang 3-digit house number sa PB Mendoza Street. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. Alright? And also, I'd like to point out, Madam Chair, that the place of birth indicated in the certificate of live birth is 345 P. Mendoza Street. Wala pong ganyan address o house number San Juan. Maniwala ka sa akin. Kabisado ko lahat ang kalsada ron. Madam Chair, it seems that the entries in the birth certificate of Cassie Ong are quite questionable. No? Walang manghihilot, walang Rosario Mendez, at wala rin yung address San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. At isa pa, nung mayor ako ng San Juan, libre panganganak doon. Hindi kami gumagamit ng manghihilot. Libre panganganak doon sa mga health center. Nung mayor ako, at libre living doon pag namamatay ang mga tao roon. SP Pro Tempore, tanungin ko lang ang COMSEC kung nandito pa ulit ngayon ang PSA. Yeah, I think so. So SP Pro Tempore, baka pwede nating i-bring sa attention ng PSA ito, i-check yung regularity or irregularity nitong certificate of late registration of life. Is there a Birth certificate. representative from Meron daw PSA? po SP Pro Tempore. Saan? Kayo po ba, taga PSA? Ayos. Nakapanumpa kayo kanina? Previously. Okay na po yun. Could you have a copy? I am hold of a certification from your office that said subject, yung Ying Xia Li, allegedly the mother of Cassie Ong, wala negative record of birth in the PSA CRS database. At yung Ying Xia Li and Richard Ong Chow Hong, negative din ang record sa based on record of marriage in the PSA CRS database. Do you confirm this? That's confirmed, Your Honor. Because the parent, the mother is a Chinese, so hindi siya pinanganak talaga dito sa Pilipinas. The father allegedly was born as Chinese, but parang merong pinapakita in the Congress, in the House of Representatives, that the father was naturalized. So kaya yun yung
nakalagay doon sa COLB ni Miss Cassie Leong. Kasi they have no record of their marriage in your database. Even though their purported marriage indicated in her birth certificate happened in December 13, 1998. In Manila City Hall. This is another case of questionable birth certificate issued through late registration. And there is no basis for the issuance of Cassie Ong's birth certificate. They should be investigated, and they should immediately be cancelled if there are findings. Yes, Your Honor. We have already launched fact-finding investigation on the ground sa LCRO ng San Juan City. In fact, ongoing pa rin yung fact-finding. Ito, late registration. Pinanak siya May 23, 2000. Niregister May 16, 2001. Mayor pa ako nito. Itong mga pumirma, mga empleyado ko ito, kilala ko ito, mga ito. This has to be investigated thoroughly. Yes, Hindi Your naman Honor. pwedeng laging dami naman mga Chinese dito, late registration lahat. Yes, Your Honor. That's one of the individuals na pinapantayan ng PSA and are already subject of investigation, including yung mga iba pang mga may information po kami sa ibang LCROs din. Yeah, tao ko ito. Ito pumirma, tao ko. Lahat. Pero lumipat na lang. Hindi, ito siya na-stroke na. Pero loyal pa. I'm done, Mr. Chair.